breakfast. Tapos si Dear, bigla siya nag-aya sa Tagaytay. Hiniram namin yung car ni Papa. Kasi wala sila. So, magla-lunch lang tayo doon. Iniisip pa namin kung saan. Baka hindi kami dun sa Mahogany Market. So, nagsa-search ako ngayon kung saang restaurant kami kakain ng bulalo dahil ang lamig. Actually, ngayon hindi na masyado malamig, no, Dear? Yung mga nakaraang araw, super lamig kahit tanghali. Pero tingnan natin sa Tagaytay kung malamig. Lapit lang kami doon. Siguro mga less than an hour drive dahil nandito na kami sa Santa Rosa. Tapos dadaan kami ng Calax para malagpasan namin yung mga traffic sa Balibago, doon sa Nuvali. Tama ba? Lagpasan ba Nuvali? Oo. Lagpasan yun ng Nuvali eh. So may iwasan natin yung mga konting traffic doon sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Dito namin napili sa Ridge Park Kainan sa Kubo. Ayan, mukha kasing ang ganda daw kasi ng view. Tapos yung nakita ko yung menu nila, reasonable naman yung price. Para makapag-try naman tayo ng iba. Lagi kasi tayo sa Mahogany Market kumakain. Welcome to Calax! Alam nyo ba guys, sa Calax meron ng bagong bukas na exit. Dati ang dulo nun, Santa Rosa exit. Ngayon meron ng Silang exit. Tapos ito, nag-Google Maps kasi hindi ko alam kung saan yung labas nito. Malamang mas malapit at mas mabilis yung magiging biyahe natin dahil hindi na tayo doon sa may SNR Santa Rosa lumabas eh. Tsaka iba yung daan, tignan nyo guys. Ayan, kasi yung daan dito may pa-uphill, may pa-baba. As in, grabe. Nasa loob talaga kami. Mas okay siguro dito kasi wala ka makakasabay na mga ibang bumabiyahe, mga public transportation, wala. So, tingnan natin kung saan yung labas nito. Meron pala dito mga tricycle. Ang wala dito yung mga jeepney and other PUV. So, ayan, tricycle lang kasi nga parang nandito tayo sa bayan-bayan. Pero walang traffic. Wow! Oh, may mga bridge pa tayo nadadaanan. Ang ganda ng view dito, no? See? Nasa loob talaga tayo. Tama kaya itong dinadaanan natin, dear? Okay. So, lumabas kami sa Aguinaldo Highway. Hindi ko alam kung mas napabilis. Santa Rosa na lang tayo. Oo, mamaya Santa Rosa na lang. Okay, mag-exit dun sa Silang na yun, guys. Kung may pupuntahan kayo dito sa Cavite sa Aguinaldo Highway. Pero kung Tagaytay, I prefer yung Santa Rosa kasi doon, dire-diretso paglabas mo highway agad. Dito medyo marami kaming nadaanan na masikip na daan kasi nga sa loob, tapos medyo lubak-lubak yung daan. So, mamaya doon naman tayo sa Santa Rosa mag-exit. We're here at Tagaytay. Ito na yung rotonda. Magra-right tayo papunta doon sa kakainan natin. Ito yung Ayala Malls. Ito nga yun, baby. Dito tayo. Ayun, doon. Diyan tayo. Pumunta kami dyan, di pinapasok si Kaylee. We're here. Nandito na tayo sa Ridge Park, Kainan sa Kubo. Mukhang madaming tao. Na nga, masamang balita kasi puno sila, walang bakante. 30 minutes to 1 hour daw kasi hindi nila sure kung gaano katagal magkakainan yung mga tao, ganun. Pero maganda sana dito. Labas na lang tayo, balik tayo dun sa mga kainan. Dito na lang tayo sa JT's Field nga. Syempre, hanap tayo ng may magandang view. Ayan, tinuturo na tayo ni Kuya dun. Mukhang ang aliwalas ng nila, oh. Hindi na tuloy sa kubo, dito tayo. Sana worth it. So, ito yung menu nila, guys. Ang bulalo dito is 750 pesos. Ayan yung mga choices. Ayan, guys. So, nag-order tayo ng sizzling pork sisig tsaka ng bulalo. Wow! Rice. Yung sisig na lang. Sarap, ang dami. Yan, sabaw mo muna yung rice mo. Gusto ko nang tikman yung sabaw. Yan, masarap. Lalamig na. Lamig na siya. Ito ang aking favorite. Wow! With bagoong. Hap. Wow, bone marrow. So-saw. Meron tayong sili, di ba? Sisig. So, ayan, pauwi na tayo. Kahit ano ngayon, Thursday, hindi naman din holiday, ay traffic pa din. First time namin dun sa JT's. Okay naman yung bulalo nila.
Pero pricey, no, dear? Oo. Masyado siyang pricey kasi siguro tapat na tapat niya kasi talaga yung Taal Volcano. Siguro yun na yung kasama. Yun yung kasama na siya dun sa bayan. Masyadong mahal yung food nila para dun sa ano. Siyempre, compare mo sa Mahogany Market, mura talaga. Pero kasi dun sa, mura din kasi dun sa una natin dapat kakainan. Kaya lang talagang maghihintay ka 30 minutes to 1 hour daw yung waiting. So, lumipat na lang kami sa JT's. Na first time namin pareho nakainan ni Dear. At yun nga, ang masasabi lang namin ay masarap yung bulalo pero pricey siya. Masyado. Imagine yung isang bulalo, 750 pesos. Though meron kaming na-take out na konti. Tapos yung sisig, hindi daw masyadong type ni Dear. Pero sa akin, okay lang naman. Tapos yung ano nila, ensaladang talong, 250 yun guys, yung isang ganun. Ang mahal, diba? Pati yung rice nila na platter na steamed rice, 250. So, naka 1,700 kami dun lang sa mga in-order namin na yun. 'Di ba? Pricey nga talaga siya. Kaya lang, maganda yung view. Meron kasi ditong makikita kayo mga restaurant na iba, mas mura, na may same view, katulad nung sa may Kubo, kainan sa Kubo. Tsaka yung view, ano ba yun? Bulalo Point. Yung Bulalo Point ata is medyo malayo-layo pa. Kaya hindi na namin pinuntahan kasi gutom na ako. Ayun lang naman ang masasabi ko sa JT's. Marami palang JT's dito. Ito, dear, may JT's ulit. Sabi kasi, home of the best bulalo and kare-kare. Yung kare-kare hindi na namin tinry kasi kami ng dalawa nila kakain. Hindi naman nakain si Katie. Oh, maraming JT's oh. Marami ring tao ha, in fairness. Maganda rin yung view niya. So, kung kakain kayo dito sa mga restaurant na talagang overlooking yung Taal Volcano, expect nyo na talagang mas pricey compared to other restaurants. Parang kasama yun sa binabayaran nyo, yung view. Okay. False alarm. Kung hindi naman pala talaga traffic hanggang dulo, may something lang dito, may police. Okay, may na-accidenting motor. Oh my gosh. May lang pala, may accident, kaya traffic. Kaya tignan nyo ngayon, dire-diretso na tayo. Pero yung other side, medyo traffic din. Pero hindi katulad na kapag nagpunta kayo dito ng weekend, tapos holiday, hindi daw talaga advisable. Talagang maiinis lang kayo. So, yun na nga guys. Nandito na kami sa bahay. Sorry na dun sa nakita nyo na aksidente. Kawawa naman si Kuya. Hindi namin alam kung ano nangyari. Pero wala pala masyadong traffic sa Tagaytay kahapon. Yun lang. Meron lang konting aksidente. Tapos, bumili ako ng, my favorite, alam niyo na, from Tagaytay, ang Señorita. Ang nabili ko ay hindi pa pwedeng kainin. Mga after 1 day pa, 1 to 2 days. Alam niyo, pag bumili kayo ng ganyan na hilaw pa, mas mura. Yung hinog na 250, ito 220. Kaya ganyan pala yung binili ko. Kasi para maubos mo na tong mga banana na nandito. Kasi mabubulok kapag kahinog na yung binili natin. Pumunta namin dumaan sa Sky Ranch kasi nga may tutor si Kaylee ng 3 p.m. Kaya umuwi rin kami agad pero sayang kasi nandun na kami. Anyway, next time na lang. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush! Sali kayo sa giveaway! Guys, good morning. So, ngayon nandito tayo sa room ng aking kapatid na gulo-gulo pa. Parang naging bodega siya. So, ayusin namin ni Ate Marie. Let's go, Ate Marie. Ayusin na natin yang mga yan. So, yung bed and all. Etong bed na to na medyo dirty. Ihiga na natin siya dito. Wala pa siyang bed frame May mga gamit pa ako dito kasi wala pa yung bed frame ko. Kaya ayoko pa magtambak doon sa aking kwarto. Yung electric fan namin naging manananggal. Kaya nagulat naman ako sa kanya. So, yung Orocan na bagong-bago, eto, parang gagamitin pa ate. Hindi daw sabi, patakan daw nila pag-boy. Cabinet, guys, 5,000 daw bilhin nila dyan sa Pure Gold ba? Pure Gold ata nila to binili. Guys, so tignan nyo. Sira-sira na talaga. Tapos gusto pa ni mama gamitin. Hindi na nga maikabit. Parang isang tulak na lang sa kanya. Guguho na siya. Orocan namin na bagong-bago. Parang mas matanda pa sa akin yung Orocan na yan. Hindi, joke lang. Tingnan nyo, may discoloration na and everything. Pero napunasan na yan, Talagang ganyan na siya. Nagkaroon na siya ng discoloration. Hindi na siya pink. Dirty pink na siya. Tapos, yung electric fan na yan, na manananggal, ay dito natin ilalagay. Yung ginagawa nating pag-aayos ngayon ay temporary lang din talaga. Hi, Sydney! Good morning! Wow, Sydney. Is this your room? Yeah. Do you like your room? Yeah. Ito na nga, may nabasa akong comment guys na bakit daw si Kaylee ay hindi pa rin bumubukod ng room at nagdadalaga na siya. Ang ingay ni Cholo, sorry. Question na yan. Kiss him
Police police. Ngayon ay kasama pa namin si Kaylee ay dahil unang-una, yung bahay namin talaga ni Dear, hindi pa namin napaparenovate. May nagtanong din kasi kung bakit daw hindi kami sa bahay namin ni Dear umuuwi. Bakit dito sa Santa Rosa, tapos doon sa Parañaque. Sa Parañaque, siblings ni Dear ang kasama namin. Dito naman sa Santa Rosa, parents ko, tsaka yung brother ko, tapos ito si Sydney. Kasi guys, yung house talaga namin ni Dear, parang napakita ko na yun sa isa sa mga vlogs natin. Naparent ko siya ngayon kasi hindi pa namin ginagamit ni Dear dahil wala pa kaming pang-renovate. Yung house kasi namin, duplex type. Tapos yung dalawang yun, binili namin para magmukha siyang single detached. Yung dalawang house namin, nagre-rent doon pareho para kahit pa paano meron kaming nakukuha from the house kasi nakatenga lang, diba? Siyempre, kung meron na kaming sariling house, definitely magkakaroon si Kaylee ng sarili ng room na sana nga matagal na, diba? Tsaka alam nyo guys, okay lang din nakasama ko siya sa room kasi si Dear lagi siyang wala. Malungkot naman ako kung ako lang mag-isa sa room. Na nga talaga, kapag mga ganyang 7 pataas ay may sarili na talaga silang room, no? Kaya lang, depende rin yan sa kapasidad ng isang tao eh. Tulad namin, sa namin siya isasarili ng room, wala namang extra room. Ang ingay ni Sydney. Yay! May bedsheet na! O, pwede na yung tulugan ha. O, mag-play ka na. Okay, eto na guys. Pagpasensyahan na natin dahil wala pa talaga silang bed frame. Tapos hindi rin naman ganyang kalaking bed yung ilalagay nila. Parang mag-aano yata siya dito, double deck. Pero yung baba, parang workstation niya, and then yung taas, tapos sofa bed lang sa baba. Meron akong ginagawa ngayon sa Shopee kasi, syempre, kailangan unti-untiin na natin. Tsaka, hello, magto-12-12 na, no? Shopee, Lazada. Naghahanap na ako ng mga mabibili natin since alam na natin yung gender. Syempre, all out na tayo sa pamimili ng mga gamit ni baby. At meron akong nakitang shop na mura. Pero alam niyo ba guys, nung nasa SM ako, sandali may kukwento ako. Eto na, excited akong ipakita sa inyo kung ano yung mga nasa cart ko. Syempre, unang-una dyan ang baby bottle. Pero magbe-breastfeed tayo, kaso syempre, kapag nag-pump tayo, kailangan meron siyang nalagyan. Ano ba, 890 pesos. Sa mall, nagpunta ako sa SM, diba, the other day. Naku, 1,300 pesos yung dalawang baby bottles na yan. Pinag-iisipan ko pa, kasi sa Lazada may nakita ko. Wait, papakita ko rin sa inyo. This is 550 pesos. Ang shop na nakita ko ay babysavers.com.ph. Ayan. So, hindi ko pa na-check out. Iniipon ko pa kung ano yung mga bibilhin ko sa kanila para isang shipping lang. So, aside sa sleeping pillow pad na pinag-iisipan ko pa kasi meron ako nakita sa Lazada na parang mas okay. Pero, syempre, mas mahal. May binili na rin ako mga overall, mga baby headset, etong electric baby nail trimmer, yan, sinama ko na rin yan. Wait, parang marami na akong nadagdag kanina eh. Tayo ng isang ganito para paglabas ng hospital. May nabili na rin ako ditong bodysuits, 3 pieces, 350 pesos lang. Bamboo blanket, 380 pesos. So, yun yung mga napili ko sa Baby Savers. Tapos, eto yung sa Lazada, guys. Wala, ang dami ko rin palang in-add to cart dito. Etong wearable na electric breast pump. Kung meron kayong masasuggest sa akin na magandang brand or kung saang shop kayo bumili, palagay naman yung link sa comment section, please. Meron ako nakita dito sa shop ng Happy Baby PH. Ang pump ay 1,556. And then dito naman sa Dandelion, alam ko napakita ko na to sa inyo. Ito talaga yung matagal ko nang gustong bilhin. Parang mas gusto ko talaga to kasi malaki yung size niya, kaya lang mahal oh. Hello guys, watching me vlog. This kid is girly. Seen this mommy rooming daddy. This seen this girly. What? Kupay alam baboy. Lakas mo. Kupay alam baboy. Ay, kita ka. Guys, naglalaro kami ng Mario Kart. Tignan niyo si Sydney. Paano siya maglaro? Kasama ka to. Lumapit pa, oh. Oh, di ba? Wrong turn na yan. Alam nyo guys, nasanay na talaga ako na umiinom ng smoothie. So, this is banana with blueberry, raspberry, and strawberry. Lagyan ko siya ng milk as usual. Nasanay na ako kasi super effective siya sa constipation. Kung napansin nyo, hindi ko na nababanggit sa inyo na constipated ako or whatever kasi nga, super effective siya. Kaya sa mga mommies dyan or sa mga, kahit hindi kayo preggy, pero super important to sa mga preggy ha, para hindi kayo magkaroon ng problema sa constipation. So, sa kanya, hindi ko kailangan magdusa para lang inumin. Na-enjoy ko yung pag-inom at the same time.
effective siya dun sa pinaka number 1 problem ko ngayong pregnant ako. Pero alam niyo guys, kahit hindi pa ako pregnant, constipated na ako. Kaya nga itutuloy-tuloy ko to kahit after giving birth. Diba? Yeah. So guys, alam niyo ba, kaninang umaga, maaga kaming gumising, 2 a.m. Kasi hinatid namin si Mama at si Papa doon sa airport. Kasi guys, anniversary nila Mama. Kung gano'n ko katanda, gano'ng katagal na rin silang married. Tapos pupunta sila ngayon sa Bohol, sa Panglao. Doon sila magsistay sa Henan Resort, Alona Beach. Yun na yung pinili namin kasi Alona yung pinakasikat diba dyan sa Bohol na beach. Ginamit nila yung benefit nila. So, free tickets sila. Tapos yung hotel na lang yung binayaran. Yun ba guys, di pa ako nakakapunta ng Bohol. Unahan pa nila ako. Hanggang airport lang ako. Nakita ko lang yung Panglao Airport. May binili nga pala ako sa Shopee kasi medyo malaki yung space dito sa ilalim ng door. Nilagyan namin siya nito. Nakalimutan ko anong tawag dito. Basta door Cameroon. Lunchtime! Nauna nang kumain yung batang maliit, oh. Pahingi naman ng Chicken Joy. Ulam namin ni Dear ay walang iba kundi ang pambansang lechon manok, sabi ni Andox. So, ayun nga guys. Ay! Mas naunahan mo ako! Ayun na nga. Hindi kami natuwa dito sa pambansang lechon manok na to kasi parang ininit lang daw siya, sabi ni Dear, kasi ang tigas ng mga ano niya, no? Kahit They get the same quality because they paid for the same price. yeah, parang ininit lang siya. Yung mga laman niya matigas, yung balat niya matigas, lahat matigas. So, ayun. No, Sydney? Buti pa si Sydney, chicken joy yung ulam mo. Hindi siya ganun kasarap. Pasensya na, pero hindi talaga. Siguro kung bagong luto, masarap to. Kasi syempre, Andox yun. Sanay naman tayo sa Andox. Siguro pangat na to, Dear. Alam mo yung pangat? Ano yun? Huwag naman sana pangatlong init. Dahil nga, na-stress ako dun sa Andox manok, guys. At wala akong magawa. Divert your attention na lang to the gulo-gulong cabinet. So, yan. Aayusin ko yan. Napakagulo, grabe. Sobrang gulo siya lagi kasi kulang siya sa organizer. Yung mga basket, ganyan. Ang daming mask, ang daming tambak. Kapag may bago, tambak-tambak na lang, ganun. Tsaka ito, mga hindi dapat dito nakalagay. Dami na naman namin nakalungkat na basura ni Ate Marie. Yung doon, sa cabinet na yan. So, lumuwag na. Makakapaglagay na ako ng iba pang toys ni Sydney dyan. Na ang sandamakmak na face mask na binili namin sa Shopee. Iba-iba pa kulay, oh. Ito gusto ko yung KF94. So, malayo pa tayo sa katotohanan. Ito na, kahit papano ay naayos-ayos ko na rin. So, yun guys. Lumabas lang tayo para bumili ng merienda sa Priscilla kasi nga ang mahal-mahal sa Food Panda, guys. As in, triple yung presyo nila. Ang ganda ng Santa Rosa Plaza, guys. Lalo na kapag gabi. Ang daming ilaw. So, ngayon, papunta na tayo sa Priscilla's Calle Kitchen. Lapit lang naman siya. Dito lang siya sa may Ciudad Grande. Malapit sa public market. Yan ang public market. So, ito ang Ciudad Grande. Sa loob, guys, pwede kayong mag-dine-in. Tignan natin yung dine-in place nila. So, pwede kayong mag-dine-in here. Ito yung menu nila. Diba? Super abot kaya naman. Oh, I love the coolers. Ang dami nilang halaman dito. Napapalibutan ng halaman. Thank you! Thank you so much! Ang sarap ng melon eh. Favorite ko. Hindi niya pinabayaran sa akin yung dalawang mais konyelo. Sobrang thank you. Favorite ni Kaylee to eh. Favorite ko rin yung mais konyelo. Pero mas gusto ko talaga yung melon. Kaya kailangan na natin umuwi agad para makain ito. Sobrang thank you, Priscilla's Calle Kitchen. At alam nyo guys, sobrang mura sa kanila kung dediretso kayo sa kanila. Kasi medyo malaki yung patong ng Grab and ng Food Panda. Kaya nga kami, sinadya na namin to dahil nangihinayang ako dun sa dun sa charge ng Food Panda tsaka ng Grab. Ito yung pansit nila guys na 115. Ayan. Tapos yung lomi nilang napakadami. O, diba? Grabe, no? Sarap! My gosh, ang sarap na amoy ko na. Wala ba tayong monay? So, ito yung melon cooler na sinasabi ko sa inyo. Pinaka-favorite ko sa kanila aside sa mais konyelo. Grabe, ang sarap nito. Ang sarap daw nung lomi, sabi ni Dear. First time niya matry. Wow, kalamansi! Sabi ni Dear, masarap daw may kaning lamig tong pansit. Mamaya na lang dinner. Kinamang nangyari sa atin ngayong araw na to. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush!